Ilang insidente ng pamamaril ang naitala sa ilang lugar sa bansa kahapon sa mismong araw ng pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang ilang kandidato nasawi dahil na rin sa mga nasabing karahasan. Si Katlenia Antonio sa detalye. Ilang oras bago ang butuhan, nabulabog ang mga botante sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte dahil sa mga putok ng baril. 2 ang patay at 4 ang sugatan sa insidente. Pinagbabaril ng mga biktima sa Cotabato Sheriff Aguac Road matapos ang komosyon. Agad na aresto ang 2 gunman at kasamahan ng mga ito. Tinutugis pa ang mga kasabwat at inaalam ang motibo sa krimen. Sa Maguindanao del Sur, naka-full alert ngayon ang mga otoridad na magkaputukan sa Cayupo Elementary School. Sa bayan ng Pandag, walang naiulat na nasaktan habang inaalam pa kung saan nanggaling ang mga putok ng baril. Sa Butig, Lanao del Sur, patay ang isang kandidato sa pagkabarangay chairman matapos barilin ng kanyang mismong kapatid na kalaban niya sa pwesto. Ang biktimang si Madid Bao ay asawa ng kasalukuyang kapitan ng barangay Poktan. Patay sa inisyal na investigasyon, nasa loob ng presinto ang kanyang kapatid na si Jamael nang dumating si Madid. Nagkomprontahan ng dalawa. Nagkasakitan hanggang mabaril si Madid. Isinugod pa sa ospital si Madid habang mabilis namang tumakas si Jamael. Nabulabog din sa putok ng baril ang mga residente sa Basilan. 6 ang sugatan kabilang ang barangay chairman sa insidente ng pamamaril at pananaga sa barangay Lahi-Lahi, Tuburan, Basilan. Itinigil naman ang botohan sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Palawan matapos magkagulo sa 2 polling precinct doon. Pinasok ng isang grupo ang mga presinto at kinuha ang mga official ballot sa pinunit. Ayon sa akusasyon ng isang grupo, pinayagang bumoto sa presinto kahit sa ibang lugar nakarehistro. Katlenia Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.